Magandang araw mga kaibigan. Alalahanin natin ang Brother Eli sa pamagitan ng kanyang pangangaral mga kababayan kung gaano siya kagiting na nakikipagtunggalian doon sa mga nagtatanong sa mga audience ng Bible Expo ni Brother Eli. Mga kababayan, ang bagay nito, dito po nagkaroon ng windang-windang na ngayon nangyayari sa mga nagre-rebuilding ngayon dyan, sa mga, sabi nga nila, exciter dito sa MCGI. Kasi hinahanap-hanap kasi nila ang mga bagay na ito. Bagamat wala ng Brother Eli, so wala na tayong magagawa, di ba? Kayo dyan, Badong, at saka lahat ng mga exciter dyan. Ito kasi ang kanilang mga hinahanap na itanong mo kay Soriano. Pero bagamat ganun mga kababayan, hindi na natin maibabalik pa ang mga nagdaan dahil ang Brother Eli kinuha na sa atin mga kaibigan ng ating mahal na Panginoon. Alright? So, sa pamagitan ng video na ito, muli mga sinasabi ko mga kaibigan, alalahanin na lang natin ang Brother Eli kung paano siya magpapaliwanag ng ayon sa kanyang kaalaman, ayon din po sa Biblia. Nasusulat din naman ang mga bagay na to, therefore tayo po ay maniniwala ayon din sa mga nakasulat sa Biblia. Mga kababayan, narito po ang Brother Eli, atin mo muna siyang pakinggan at bago tayo magpatuloy-tuloy sa ating gagawing pagre-reaction sa mga bagay-bagay na mga nagdaan ng ating mahal na Brother Eli. So sa ating mga kaibigan, mga MCGI at saka mga nagsusuri, ito atin po siyang pakinggan ang bagay na ito. Labas ay Diyos ang Panginoong Jesucristo nung narito sa lupa at dati Diyos na nasa langit na nagkatawang tao. Nung siya namatay at binuhay ng Diyos, umakyat sa langit, naaloklok sa kanan ng Diyos, ano ngayon ang Kristo nung siya'y nasa kanan ng Diyos? O, pakinggan mo, pareho sila ng grado. 111. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ayun, sabi ni David, sinabi ika nung Panginoon sa aking Panginoon. Ilan ang Panginoon? Isang Panginoon na nagsabi at isang Panginoon na pinagsabihan. Ang sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. At mo, di pareho sila ng grado nung nasa langit na, pareho silang Panginoon. Panginoon yung Ama, Panginoon din naman yung nakaupo sa kanyang kanan. Eh, sino ba yung nakaupo sa kanan? Basa, pakinggan niyo kung sino yung nakaupo sa kanan. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayun, nakaupo pala si Kristo sa kanan ng Diyos. Tanungin natin ng Diyos, Diyos, yung pinaupo mo sa kanan mo, ano yan? Ang Diyos ang tanungin natin, ha? Pinaupo mo si Kristo sa kanan mo, ano ba yung nakaupo sa kanan mo? Pwede sumagot? Tinan mo ang sabi ng Diyos, ha? Hindi ikaw, ang Biblia sasagot. Ako nagtatanong, di Biblia sasagot, hindi ikaw. Kung ikaw ang pasasagutin ko, hindi na ako pupunta sa lipa, kapatid. Ha? Di ba? Ang tanong ko, nung paupuin ng Diyos si Kristo sa kanyang kanan, ano ang tawag nung Ama o nung Diyos doon sa nakaupo sa kanan niya? 1:8 ng Hebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Tungkol sa anak, sinasabi, ang nagsasabi yung Ama. Ano sabi nung Ama sa anak? Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Nakakita mo, ang tawag ng Ama sa anak, Diyos. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Sabi nung Ama sa kanyang anak. Ay Brother Eli, doon sa 80 ng awit, talatay 17. Ang sabi na nasa kanan daw ng Diyos, babasahin ko, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ayun. Sino yon? Ang nasa kanan daw ho ng Diyos ay hindi Diyos at tao. Ay, kapatid, walang ganun ang nabasa mo. Basahin ko ulit. Ulitin mo. Mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Kinakanan, hindi ka nasa kanan. Iba yung kinakanan sa nasa kanan. Huwag mong bibiglain. Ha? Huwag bibiglain. At saka yan, tao yan. Tao yan. Ano? At ang panalangin, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Hindi si Kristo yan. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan eh. O, paano naman? Mapatong nawa. Hindi pa napapatungan yan. Paano mo sasabihin si Kristo yan?
Oh, yan ang iniligaw ka ng pastor mo sa Iglesia ni Cristo. Ay, di ako Iglesia ni Cristo. Hindi, yun ang puntar yan. Naligaw ka dyan, kapatid. Kasi, iba yung kinakanan kaysa sa nasa kanan. Ano? Itong si Kristo, nakaupo na sa kanan. At bago mo po, pinatungan na ng kamay. Dito pa sa lupa, pinatungan na ng kamay si Jesus ng Diyos. Yan, hindi pa napapatungan. Kaya ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay. Hindi naman sinabing, napatong na ang kamay mo. Hindi. Kundi ang sabi, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng, kung itutuloy mo pa, no, nakasulat doon, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Di ba yun yung nakasulat? O paano si Kristo hindi naman mahina si Kristo. Yan, pinalakas yan kita mo? Kaya nadaya ka riyan. Hindi si Kristo yan. Pinalakas ng Diyos yan alam mo si Kristo, hindi kailangan palakasin ng Diyos. Malakas talaga yon. Alam mo kung ba't malakas yon? Basa, 1.24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Jesus Christ is the power of God. O, kita mo, palalakasin ba ng Diyos yun na nga ang power of God na sinasabi ni Pablo? Malakas nga yun yung nasa 80-17 ng awit, na awit, mahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan, kapatid? Sino? Si David. Si David. So yan po mga kaibigan, ang hinahanap-hanap ngayon ng mga exciter na yan, kagaya ni Badong. Dahil siyempre ang ilan sa kanila dyan, ako duda ko pati kay Badong, yun ay mga frustrated minister. Bakit frustrated? Sa nga kanilang mga pangarap na magiging ministro, pastor, ay ito po yung kalang hinahanap-hanap kay Brother Eli. At sa mga kababayan, ang iba ngayon kasi, sila po ay naanib. Lalo na ako, naanib ako sa panahon ng Brother Eli. Ngayon, si Brother Daniel na po ang pumalit dahil ipinalit. Sa kanya po ipinasa ngayon ang katungkulan bilang mga ngasiwa sa MCGI. Ay marami ang nawindang. Kasi, bakit si Daniel Darson ay hindi na makapagsasalita ng kagaya kay Brother Eli? Ay si Brother Eli yun. Ang bawat isa mga kababayan, may kanya-kanya tayong kaloob. Kung ano ang kaloob ng Brother Eli mula sa ating mahal na Panginoon, ay iba naman kay Brother Daniel. Alright? Kasi si Brother Eli, pag siya ay nangangarap, talagang focus on evangelism si Brother Eli. Kita mo naman siya pag nagsalita. Basa, diretsa ka agad, hindi yung mag-isip pa ng iba, kagaya ng iba mga pastor, may nakalista pa mga verse. Si Brother Eli, diretso na po. At kung inyong mapansin, ang Willie Santiago, siya po, diyan siya natuto kay Brother Eli. Na ngayon, isa din sa rebelde po kay Brother Eli at nagtayo na siya ng kanyang sariling iglesia. Duplicate din naman ng MCGI. Di ba mga kababayan? At gaya na ito ngayon, ang sabi nila, bakit ikaw wala na ngayong itanong mo kay Soriano? Wala na nga kasi si Brother Eli, pinagpapahinganan po ng Panginoon. Yun po ang kanilang mga hinahanap ngayon ng mga exciter. Itanong mo kay Soriano, bakit wala na ngayon? Kasi doon, ang karamihan sa atin, inaalamin ko rin naman, na pagdating sa segment na yan, ng ang dating daan radio program, at sa MCGI na yun ay programa ng pangangaral ng Brother Eli, ay hindi na po mahahanap ngayon kasi ang Brother Daniel ay iba naman ang kaloob sa kanya mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Brother Eli, iba naman ang kanyang kaloob na pinagkaloob din naman ng ating Panginoon. So kung by comparison, hindi na natin mahanap kay Brother Daniel, pero let's give him a chance dahil ang Panginoon ang lagay sa kanya diyan sa kalagitnaan ng MCGI para mangangasiwa sa kasalukuyan, ay pagbigyan natin siya ng kanyang magagawa bilang mangangasiwa ngayon diyan sa MCGI. Kasi ang Brother Eli, iba talaga mga kababayan. Hinahanap-hanap ng iba diyan, wala na talaga, hindi na natin mahanap yan. Alright, so sa'yo Badong, mag-isip-isip ka ng mga 1,000 beses sa ginagawa mong yan. Kung ikaw ay hinahanap mo ang bagay na ito ng Brother Eli, wala ka na talagang magagawa dyan. At para naman sa kabuuan ng mga exciter ngayon dyan, isipin ninyo,
paglabas ninyo, wala na kayong mapupuntang iba. Maliban na kung kakain ninyo yung mga itinatapon nyo nung araw, yung mga isinusukan ninyo, na kagaya ng isang aso, ang kanyang mga sinusukan noon ay kinakain ninyo ngayon. Ay therefore, punta kayo doon sa mga ibang samahan na iglesia dyan, na siya ninyo ngayong isinusukan ng mga nagdaang panahon. Alright mga kababayan. So, binabati ko ang lahat ng mga kapatiran sa MCGI. Siyempre mga kapatid, huwag tayong makinig sa mga bagay, sa mga boses, mga pananalita dito sa kaliwa, sa kanan, na siyang magpapahina ng ating mga kalooban. Focus tayo kung ano man ang isinasabi ng aral na bago tayo na doktrinahan or bago tayo na bautismohan sa MCGI. Di lang po, doktrina, aral. Kasi ang mga karamihang mga kinukuda-kuda sa mga karamihan ngayon, lalo na sa mga etc. sa panguna ni Badong at ni CJ, paninira lang po yan mga kababayan. Mga personal baga, mga bagay-bagay na walang kaugnayan sa ikaliligtas ng nakararami nating nasa MCGI. Ang inyong kaibigan, kapatid, kapananampalataya, Felix Moore TV, ay magsasabi sa inyo, sa ating lahat, manangan tayo sa mga bagay na nasusulat. Hanggang dito, magandang araw mga kabayan, kasihan nawa tayo ng Panginoon, hanggang sa pagwawakas. Sabi nga, ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Magandang araw, maraming salamat, babay na po.